Okay, magandang araw po sa inyo dyan mga ka-idol. Isa na namang napaka-interesting topic ang bibigyan natin ng reaction video ngayon mula kay Pinoy Mystery Channel. Isang anghel ng Diyos ang tumapos sa isang araw lang ng mga sundalo na mahigit 185,000 ang kanyang pinatay. So, sa isang araw lang po yan mga ka-idol ha. Grabe, napakatindi nitong anghel nito mga ka-idol. So hindi ko kayo pinipilit na maniwala nito o ano po man, maniwala ba kayo sa ano nito, sa kwentong ito o hindi. So hindi ko kayo pinipilit mga ka-idol. So kung trip mo ang ganitong klaseng mga video ay mag-subscribe ka na sa aking YouTube channel at huwag mo na rin kalimutan i-click ang notification bell. Ilalagay ko dito ang link ng video nito sa ibaba. Kaya wag na natin to patagalin mga ka-idol. Simulan na natin. Sa anghel na pumaslang sa libo-libong mga sundalo. Maraming panahon na ang nakalipas nung isinulat ang mga libro sa Biblia at hanggang ngayon, ang mga kwento dito ay pinagtutuunan ng pansin ng mga eksperto upang malaman kung ang mga nakasaad ay totoo o hindi. Isa sa pinaka-nakamamanghang salaysay na matatagpuan dito ay ang anghel na pumaslang sa halos 200,000 armadong mga sundalo mula sa Assyria. Bukod sa Biblia, walang nalalamang iba pang pruweba na ito ay katotohanan hanggang noong taong 1919. Sa bansang Iraq, natagpuan ang tinatawag na Sennacherib's Prison, kung saan nakalathala ang mga pangyayari noong gabing iyon nang sakupin ang Jerusalem. Sa pangalawang libro ng mga hari, Kabanata 11, 35 verso, ang sabi, "Nang gabing iyon, ang anghel ng Panginoon ay lumabas at pumatay ng 185,000 sa kampo ng mga taga-Assyria." Batay sa Biblia, isang anghel ang pumaslang sa libo-libong mga sundalo ng Assyria noong sakupin ni Sennacherib, hari ng Assyria, anak ni Sargon II, ang mga syudad sa Juda, kasama na ang lugar ng Lachish, kung saan nalipol ang mga mamamayan doon. Ayon sa salaysay, bago makarating ang mga sundalo ng Assyria sa Jerusalem upang sakupin ito, nagbigay si Haring Hezekiah ng kayamanan upang lisanin ang mga dayuhan ng lupain. Subalit hindi pa rin umalis sa lugar ang mga Assyrian. Bagkus, pinagbantaan ng hari na sumuko si Hezekiah upang ang mga ito ay hindi mapatay. Dahil sa bantang ito, humingi ng tulong si Hezekiah sa propetang si Isaiah. Meron bang natanggap na tulong ito? Sa pangalawang libro ng mga hari, Kabanata 11, 20 verso, ang sabi, "Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos ng Israel, sapagkat ikaw ay nanalangin sa akin tungkol kay Sennacherib na hari ng Assyria, ikaw ay aking pinakinggan." Ayon sa banal na libro, pinakinggan ng Diyos ang dalangin ni Haring Hezekiah. Dahil ng gabi ding iyon, isang anghel ang bumaba mula sa langit at pumatay ng 185,000 sundalo. Nakamamanghang salaysay mula sa banal na libro na nagdulot ng paghihinala ng iba hanggang sa natagpuan ang Sennacherib's Prison. Ano ang Sennacherib's Prison? Ang sabi sa ancient.eu, ito ay posting bato na may 6 na haligi kung saan nakaukit sa wikang Assyria ang mga nagawa ng haring si Sennacherib. Isa na dito ang hinggil kay Hezekiah, hari ng Jerusalem.
Ayon sa History of Information, kasama sa nakaukit ang pagkawasak ng mga 46 na syudad sa Juda, ang paglibol sa sobra sa 200,000 mga mamamayan, at ang pagbigay ni Hezekiah ng kabayarang kayamanan kay Sennacherib. Patunay na ang pahayag sa pangalawang libro ng mga hari ay totoo. Subalit mayroong mga nagtatanong kung bakit hindi nabanggit ang tungkol sa anghel na pumatay sa mga sundalo ng Assyria. Maaaring hindi ito nangyari o may iba pang dahilan. Mayroong mga nagsasabi na hindi sinama sa mga ipinagwagi ni Sennacherib ang kababalaghan noong gabing bumaba ang anghel na pumaslang sa libu-libong sundalo nito dahil ito ay isang pagkatalo ng mga Assyrians. Hindi maaaring isalo ang mga pagkatalo ng hari sa mga pagwawagi nito. Napag-alaman ng mga eksperto na hindi rin inukit ang pagpatay kay Sennacherib ng kanyang mga anak dahil ito rin ay may tuturing na pagkatalo ng hari. Isa pang nakapagtataka sa mga nakaukit sa poste ay hindi pinagpatuloy ang kwento hinggil sa Jerusalem. Tila kusang pinutol ang kwento hinggil sa anghel. Ang mga kaganapan noong gabing pinakinggan ng Diyos ng langit, ang mga dalangin ni Haring Hezekiah ay nakamamangha para sa mga naniniwala sa Biblia. Subalit nakapanghihinala sa mga hindi sumasampalataya. Kaya ang paalala sa lahat ng mismong teksto ng Biblia ay ang tunay na pruweba ng gabing bumaba ang isang makapangyarihang anghel na pumaslang sa 185,000 armadong sundalo ng Assyria. Hindi man binanggit sa Sennacherib's prism ang mga pagkatalo ng hari ng Assyria, matatanto na ang mga naunang kaganapan ay tugma sa mga nakaukit doon. Nagpapahiwatig na ang kwento ng anghel ay totoo. Mayroong mga naniniwala at mayroon din namang naghihinala. Ang tanong, totoo ba? Okay mga kapatid, so kung para sa akin mga ka-idol, so hindi rin ako sigurado nito kasi napakatagal na panahon na yan sobrang sobrang tagal na yan. Pero naniniwala ako na may anghel. Ito daw ang anghel nito na pumatay ng libu-libong sundalo. Ito daw yung mga sundalo na gustong sakupin ang sakupin yung lugar ng Jerusalem. Kaya inutusan ng Diyos na pababain ang anghel at pagpapatay nitong libu-libong sundalo. So na kahit i-search nyo sa YouTube mga kapatid, yan talaga parang naniniwala talaga yung ibang mga maniniwala sa ating Panginoong Diyos, lalo na naniniwala sa mga anghel. Itong anghel na itong mga anghel, mga sila, mga immortal to sila. Hindi to sila tao. So tayo, kahit dito sa mundo, kahit gaano pa tayo kalakas, katalino, tao lang tayo mga ka-idol. Tao lang tayo, ginawa lang tayo ng Diyos itong katawan natin. So tao lang tayo, hindi tayo immortal. Dito sa mundo natin, mortal tayo. Pag namatay tayo, ay naging lumabas ang ating kaluluwa at nagiging immortal na tayo. So ito mga anghel, ginawa talaga ito ng Diyos na tagapagbantay sa kanya. May anghel ng kabutihan, may anghel ng mandirigma. So ito yung sinasabi nilang anghel ng mandirigma na tumapos sa libu-libong mga sundalo na hindi naniniwala sa Diyos. Nung unang panahon pa yon. So hindi ko kayo pinipilit na maniwala dito. Sabi ko, nasa sa inyo na lang yan kung maniniwala ba kayo o hindi. Kaya napaka-interesting topic nito mga ka-idol. Kung naniniwala kayo ay mas maganda. Yan kasi kung naniniwala ka dito ay naniniwala ka rin na makapangyarihan talaga ang Diyos natin, Diyos sa langit, at meron talaga siyang nilikha na mga anghel na gustong tumapos sa mga yung kay Lucifer, yung sa mga kampo niya, yun si San Miguel Arcangel, yung mga mga mandirigma, sila yung tumalo sa mga ni Lucifer nung nag-traitor si Lucifer sa ating Panginoong, sa Diyos Ama. Kaya
itong mga anghel mga kapatid ay ano, para sa akin lang ay totoo ito kasi nasulat ito sa ano sa Biblia ilan beses na itong na ano na sulat sa Biblia. At nung pagpako ng Panginoong Hesus sa cross ay nung nagdilim ang buong kalangitan ay gusto na sana ng ano ng mga anghel sa langit ng mga mga alagad ng Panginoong ng Diyos natin, Diyos Ama, gusto nilang sakupin itong mundo, gusto na nilang wasakin itong mundo dahil sa sa galit nila na dahil pinahirapan at pinako sa krus ang kanilang niluluhuran doon sa langit ng ating Panginoong Hesus. Kaso lang, sabi ng ating Panginoong Hesus, wag na lang hindi ito natuloy kasi hindi alam ng mga tao kung ano ang ginagawa nila, yung sabi ng ating Panginoong Hesus, dahil sa pag-ibig ng Panginoong Hesus sa mga tao, kaya sa kanyang pag-ibig ay tinubos niya tayo sa ating mga kasalanan. Tinubos ng Panginoong Hesus ng dugo niya ang ating mga kasalanan. Kaya yan po mga ka-idol, at Happy New Year po sa inyo, at magbabalik tayo sa susunod nating reaction video. Ako po si Dexter Braganza. Peace up.